Hello. Hello. Ayan. So, we will have this uh, new lesson, which will be the last lesson uh, for the midterm exam. So, kasama to sa midterm exam, pero konti lang yung questions under this lesson. So, this is lesson number 7, which is fractals. So, ang kailangan lang natin dito, or ang objective lang natin dito sa lesson na to, is we define yung ano ba ibig sabihin ng fractals? Saan ba nakikita tong fractals? And ano yung mga characteristics ng fractals? And real life examples of fractals na makikita natin sa paligid natin. Okay? So, let's start. So, let us try to name the following pictures muna before we introduce before we discuss the definition of fractals. So, siguro familiar kay lahat dito sa itsura nitong dahon na to. Yan, as we can see, yung ito mas malaking, yung isang buong dahon, meron siyang maliliit na parang branches. Tapos each branch, meron din siyang maliliit na dahon na katulad nung malaking dahon. Ayan. So, this is a fern. So, ito naman, so hindi nyo lang, ewan ko kung nagigess yung picture, but this is uh, three branches. Tapos yung pag zoom in natin yung isang part na yon ng tree, makikita natin na meron pa siyang mas maliliit pa na branches. But still, parang kamukha lang siya nung malaking branch. Ayan. So nag-sprout yan ng maliliit pa na branches. Ayan. So three branches. Ito, siguro napakita nyo na itong picture na to. This is the wave of Kanagawa. It is an iconic and famous art sa Japanese or sa Japan. So yung wave, ito yung wave niya. Tapos parang meron pang maliliit na wave dun sa ending ng waves. Ayan. So the Kanagawa wave or the wave of Kanagawa. Okay? So given these pictures, we will now define the fractals. So ano ba yung fractals? Fractals comes from the Latin word fractus, for broken or fractured. So this is the literal meaning of fractals. No? From the Latin word fractus, meaning broken or fractured, and was coined by the mathematician Benoit Mandelbrot in 1975. So si Benoit Mandelbrot, siya yung nag-further study ng fractals. Ito, part pa rin siya ng ng geometrical figure, pero mas complicated siya dun sa traditional na Euclidean geometry na alam natin. So mamaya, ma-explain pa natin kung bakit. So ang literal meaning ng fractals is broken or fractured. Okay? Fractals, when viewed closely, fractals are self-similar. Okay? So self-similar, so meaning yung sarili niya, ginagaya lang niya. Okay? Thus, if we zoom on a fractal, we essentially see the same shape but at a different scale. Ayan. So, again, tong fractals na to are geometric figure lang din siya. Katulad ng alam natin na geometric figure, yung mga basic. For example, square, triangle, uh, cube kapag 3D, sphere, prism, pyramid. Ayan.
Pero yung fractals, mas complicated siya. Na ang characteristics niya, or isa sa characteristic ng fractal is yung pagiging self-similar niya. So, complex geometric figure ito. So, labas siya doon sa traditional na Euclidean geometry. Okay? So, ang isa sa characteristic ng fractal, masasabi mo na fractal ang isang figure kapag zinom mo siya ng zinom, makikita mo yung same image nang naka-zoom out lang din. So, parang kanina doon sa mga branches, kapag tinignan mo yung isang tree, tapos nag-focus ka sa smaller branches of a tree, makikita mo pa rin yung image na as if nakatingin ka doon sa buong tree. Parang ganun. Okay? So we essentially see the same shape but at a different scale. So parang ang geometric transformation involved dito is dilation. Kung naalala pa ninyo, dilation is parang pag-zoom in, pag-zoom out ng isang geometrical figure. So this is an example of a fractal. So geometric figure siya. So makikita natin bakit siya or paano siya makaklassify as fractal. Ayan, zoom doon sa isang part ng object. Yan. So as we can see, halos pare-parehong image yung makikita mo. No? Pero zoom mo siya. Pero yung shape niya, pareho lang siya nung naka-zoom out. So that is self-similar. Okay? Thus, smaller and smaller copies of a pattern are successively nested inside each other. So, yung fractal, in effect, nagiging pattern siya, nagkakaroon siya ng pattern na yung copies niya, smaller copies niya, parang sa loob, nagkikreate siya ng smaller copies niya sa loob na pareho lang nung bigger copy. Parang ganun. Yan. Parang branch lang siya ng branch ng similar din na pattern or similar na image. Yan. So that the same intricate shapes appear no matter how much you zoom in to the whole. What are the characteristics of a fractal? So ito lang muna tayo. First is self-similarity. Ito yung nasa definition ng fractals. Na ginagaya lang niya yung sarili niya. Each part of a fractal contains a reduced size copy of the whole structure. So parang nagba-branches nga lang siya. I-create lang siya ng smaller branch na from bigger branches out. Para kaya kapag zoom in mo ng zoom in into that part, makikita mo pa rin yung parang isang whole. Parang reduced size lang siya. Mas pinaliit lang siya. Zooming into any section reveals the same pattern repeating at a smaller scales infinitely. Ayan. For example, itong square na to, ginagamit siya as optical illusion. Kapag sinom natin, makikita mo pa rin yung mga smaller square. Makikita mo pa rin yung squares na parang pag zoom in mo siya, yan, squares pa rin yung makikita mo. Puro square lang. Okay? Another characteristic of a fractal is fractal dimension. Unlike traditional geometry, yun yung mga Euclidean geometry, for example, yung square, yung line, yung cube, yung mga 3D. Ayan. Fractals have non-integer dimension between whole numbers. So yung mga traditional na geometry kasi, traditional Euclidean geometrical shapes kasi natin, halimbawa yung line. Line is a one-dimensional. Length lang siya, parang gano'n. Yung square is a 2D, two-dimensional. Meron siyang length, meron siyang width. Yung cube, for example, is a three-dimensional siya. Meron kang length, width, at saka height. So, that is 3D. Yung fractals natin, hindi mo siya makaklasify
between those yung 1D, 2D, 3D. Kaya siya tinawag na non-integer dimension. Meron siyang non-integer dimension. Ibig sabihin, fractional yung kanyang dimension. Okay? So hindi mo siya makaklassify as 1D. For example, ay hindi siya line lang, hindi siya square, hindi siya cube lang, pero hindi mo siya makukulong sa two-dimensional space. So parang ganon. Yun yung ibig sabihin ng fractal dimension. So the measure how a fractal fills space as you zoom in and reveals its complexity. Ano yung mga example? Itong Koch curve. Itong Koch curve na to, this is sa ano to eh, sa snowflakes. Ayan, yung Koch snowflakes. Ayan, line siya, pero hindi lang siya naging line. May mga shape siya na involved. Ayan. So, hindi lang siya 1D. Hindi mo rin naman siya ma-classify as two-dimensional kasi hindi siya enclosed. Parang ganon. So, yun yung ibig sabihin niya. So, yung Koch curve natin has 1.26 dimensions. So, fractional yung dimension niya. Ayan. Itong Sierpinski na triangle. So, ganun din siya. So, as you zoom in, makikita mo yung may maliliit lang din na maliliit na triangle. Ayan. Okay, so that is fractal dimension. Third characteristic is the infinite complexity. Fractal possess intricate patterns. Nakita naman natin doon sa examples natin kanina. At every level of magnification, revealing new details the closer you look, unlike smooth Euclidean shapes. So infinite yung complexity ng isang fractal. No, kasi tuloy-tuloy siyang nagbabranch eh. Hindi mo masabi kung kailan siya hihinto. Ayan. So, kaya infinite and then complex. Yung pattern niya kasi, dahil nagbabranch siya ng nagbabranch, so hindi mo masasabi kung ano yung magiging next na pattern. Parang ganon. Pero still, self-similar siya. Kung ano yung itsura nung mas malaki, iba-branch out lang niya yon into smaller versions. Parang ganon. Yan. For example daw ay 3. Ayan, yung 3, tuloy-tuloy lang yun na magbabranch. No? Uh, tuloy-tuloy lang nalalaki yung mga 3 eh. So magbabranch out lang siya, nagbabranch out, maglalabas siya ng mga smaller branches, then yung smaller branches na yan, after some time, lalaki siya, tapos magbabranch out ulit siya ng sarili niya. So, intricate yung pattern, infinite yung complexity ng fractal. And last characteristic of a fractal is the iteration and recursion. So iteration yung process na paulit-ulit, recursion yung parang self-similar siya. So inuulit niya yung sarili niya. Parang ganoon. Yun lang yung ibig sabihin nito. Number 4. Fundamental processes used to generate fractals which are infinitely complex and self-similar patterns. They both involve the repeated application of a simple rule to create the complex final shape. Ayan. So, ulit-ulitin niya yung process, magbabranch siya ng magbabranch, pero yung branch niya is copy nung uh, bigger branch. So, yun yung ibig sabihin lang niya. Okay? Ano pa yung mga real-life examples ng fractals? Yung broccoli and cauliflower. No, kung nakita na kayo ng broccoli, so pag bumili ng broccoli, usually isang buo yun, tapos yung dulo niya, isang buong tangkay, merong maliliit na, parang, may mas maliliit na version ng broccoli. Parang ganon. Yan. Example pa nito yung tree. Yan.
Pinaka-best example yung mga trees eh. Kasi nga ang clone natin, basta nagba-branch or nagba-branch out ng mas maliit na copy ng original, fractal yun. So, yun, tree, ah, river. Yung river kasi nagba-branch din siya eh. Tapos, yung sa lungs natin yung tinatawag na bronchial tree. Yun yung nag-absorb ng oxygen sa loob ng lungs, yung bronchial tree na yun. So para siyang puno, no? Pero maliliit na host yun. Yun, doon nga nag-absorb ng oxygen na dinadala sa buong katawan natin. So sa loob ng lungs natin, yan, meron tayong fractal. Ayan. Ano pa mga example ng fractal? Mountain ranges. Mountain ranges, hindi mo siya maklasify as 2D, 3D. Yan, yung mga ah ang tawag doon, yung sa dagat, yung coastal line. So, hindi lang siya line kasi meron siyang may part siya na tataas, may part siya na bababa, may part na curve. Okay? So, yun yung characteristic kasi ng fractal. So, hindi mo siya makukulong or hindi mo siya ma-identify into one dimension lang or two dimension or three dimension. So, parang ganun. So, that is fractals. Okay? So again, ang mahalaga lang dito, malaman natin yung definition ng fractals. Ano yung mga example ng fractals? Ano yung characteristics ng fractals? Meron lang tayong four. Self-similarity, fractal dimension, infinite complexity, and iteration or recursion. Okay? So that is fractals.